Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Narinig mo naman siguro ang nabanggit ko kanina sa klase, Lucas. Opo, narinig ko po na magkakaroon po tayo ng transfer student. Bilang class president ay ine-expect ko na ikaw ang tutulong sa kanya na mag-adjust. Sisiguraduhin na malalaman at maiintindihan niya ang lahat ng room at school rules natin. May tiwala ako sa iyo sa mga ganyang gawain. Makakaasa po kayo, ma'am. Ako po ang bahala sa kanya. Sisiguraduhin ko rin po na hindi siya makakatanggap ng bullying dahil uso pa naman ngayon ang pagbully sa mga transfer student. Maraming salamat, Lucas. Maaasahan ka talaga bilang class president. Lalo na ngayon na ikaw ang bagong SSG president natin. Mas dumami yata ang responsibilidad mo at nadadagdagan ko palalo. Nako, hindi naman po masyado. Hindi naman po kalakihan ng eskwelahan kaya't hindi po ako nahihirapan sa pagiging isang SSG president. Maaasahan naman po ang mga officers na kasama ko. Isa pa, ginusto ko rin naman po ito. Hindi ako magiging SSG president or room president kung hindi ko rin po yun gusto. Kaya wag mo pong isipin na abala ka po. Sa dami ng gawain mo ay talagang hindi mo pa napapabayaan ang pag-aaral. Matataas pa rin ang exams, quizzes at activities mo. Hindi ka rin uma-absent at lagi kang nagre-recite. Proud na proud siguro sa'yo ang lolo Porcio mo, no? Sakto lang po. Lagi nga sinasabi ni Lolo na nung kabataan niya, mas magaling daw po siya sa akin Palabiro talaga ang lolo mo. Pero rinig ko nga sa mga iba na matalino ang lolo mo. Doon ka siguro nagmana. Maraming nagsasabi na magkamukha raw kayo nung kabataan ng lolo mo. Naku po, mas pogi po ako sa kanya, ma'am. Isa ka rin magkaugali rin kayo ng lolo mo. Oo nga pala, Lucas, naalala ko lang, ikaw ang huling umuwi sa mga estudyante at naglilibot pa sa mga classroom at buildings para siguraduhin wala nang tumatambay sa classroom kapag uwian na. Siguro itigil na muna natin ang gawain na yun. Po? Bakit po? Wala naman pong problema sa akin yun at hindi naman ganong malayo ang bahay ko sa school. Hindi po yan abala para sa akin. Hindi mo pa siguro nababalitaan ano? Ang ano po? Nakita kasing walang buhay ang kapitbahay namin na si Lolo Ermi at halos wala nang makakilala sa kanyang muka. Nakakadiring tignan. Ang sabi kinain daw ng nakawalang hayop. Kaya nga tinutugis na ngayon ang hayop na yon. Hala, ngayon ko lang po nalaman yan. Kawawa naman si Lolo Ermi. Kaya lagi kang mag-iingat ha. Kung ano man ang makita o marinig mong kakaiba, huwag mong lalapitan. Sundin mo ang sarili mong kutob. Umalis ka na kagad, tumakbo ng mabilis at magpunta sa lugar na maraming tao. Naiintindihan mo ba? Opo, lagi pong nasa isipan ko yan. Kung kailangan natin mag-ingat, mas lalo kong kakailanganin na i-check ang corridors at classrooms tuwing gabi para siguraduhin na walang estudyanteng tumatambay sa room at lahat safe. Ang committed mo naman masyado sa task mo. Dapat lang po kasi nag-take ako ng oath. Nangako ako sa harap ng mga estudyante at binoto nila ako. Hindi ko gusto na ma-disappoint sa akin ng mga taong nagtiwala sa akin para mapunta ako sa lugar na to. Masyado ka namang makata kung magsalita. Sa totoo lang po, line yan sa librong sinusulat ko ngayon. Ipabasa mo nga sa akin yung libro mo ha? Opo, makaisip lang po ako ng crime horror idea at pag natapos ang buko, bibigyan po kita ng copy. Aasahan ko yan. Sa ngayon ay mag-lunch ka muna at bumalik ka na lang after ng lunch. If mag-i-insist ka na gawin ang mga daily task mo bilang SSG President, make sure to always stay safe ha? Lagi lang din akong nakaagapay sa'yo. Opo, sisiguraduhin ko po yan. Mag-lunch na ako ngayon, ma'am. Baka maubusan po ako ng spaghetti sa kantin Masayang naglakad palabas si Lucas sa koridor ng kanilang maliit na paaralan habang binabati ang mga nakakasalubong na estudyante. Kilala si Lucas sa bayang Villamor Senior High School dahil si Lucas ay isang masipag, maaasahan, mabait at responsableng SSG leader ng kanilang paaralan. May ilang babae rin ang nagkagusto kay Lucas pero nakafocus lamang si Lucas sa kanyang pag-aaral. Kagaya ng laging kinakain ni Lucas tuwing lunch ay nag-order ang binata ng kalahati ng menudo sa kantin dahil nagtitipid siya. Araw-araw ay binibilhan ni Lucas ang kanyang lolo Porcio ng pasalubong habang ang ibang pera ay iniipon niya. Pagkatapos mag-lunch ay bumalik na sa classroom si Lucas at sinigurado na lahat ng kanyang mga kaklase ay nakabalik na galing sa kantin.
Ilang minuto pang nagkwentuhan ng mga magkakaklase bago dumating ang kanilang guro na si Teacher Sandra kasama ang isang magandang babae na may katangkaran, maamong muka at mahabang buhok. Hangang-hanga ang mga estudyante sa ganda ng babae na kanilang bagong kaklase. Magandang tanghali everyone. Sana lahat kayo'y nakapag-lunch na. Bago tayo mag-lesson ngayong araw, gusto kong ipakilala sa inyo si Soledad, ang bago niyong kaklase. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Soledad. Halos kaedad niyo lang din si Soledad. Soledad, can you tell us more about yourself? Favorite color, hobbies, anything about you para lubusan ka naming makilala. Tignan mo, mukhang excited ang mga bago mong kaklase na makilala ka pa. Nakakatuwa naman. Tungkol po sa paborito kong kulay, ito po ay kulay pula, lalo na pag dark red po, kagaya ng dugo. Bakit naman yun ang paborito mo? Lagi po kasi akong nadadapa nung bata ako kaya lagi ko pong nakikita ang kulay ng dugo. Naku, buti na lang lumaki kang mukhang walang peklat Opo, inaalagaan ko rin po kasi ang balat ko Pag nasusugatan po ako ay nagpapagamot po kagad ako. Mabuti naman kung ganon. Nung kabataan ko, hindi ko gaanong naalagaan ang sarili ko Ano pang maidadagdag mo, Soledad? Ang favorite ko rin pong ulam ay barbecue at dugo. Maaga po ako laging nagigising kahit gabi na o madaling araw na po ako natutulog. Mahilig din po ako mag-drawing at balak ko po na kumuha ng kurso na medisina bilang isang OB-GYN doctor o doktor ng mga buntis. Wow! Ang ganda naman ng dream job mo. Bakit OB-GYN ang gusto mo? Mahilig ka ba sa mga baby? Opo, mahilig po ako sa mga baby. Natutuwa po talaga ako sa kanila. Ang cute naman. May younger brother ka ba o sister? Wala nga po Only child lang po ako at nasa ibang bansa po ang parents ko. Kaya medyo nalulungkot po ako kaya umaasa po ako na magkakaroon po ako ng mga kaibigan sa section na ito. Sana po maging masaya po tayong lahat dito sa classroom. Excited na akong makilala kayong lahat. Nagpalakpakan ng mga estudyante sa sinabi ni Soledad at nagtanong pa ng mga kung ano-anong katanungan ang mga kaklase ni Lucas kay Soledad. Nang matapos ang mga tanong nila ay pinaupo ni Teacher Sandra si Soledad sa tabi ni Lucas at binili na siguraduhing magiging komportable ang dalaga sa kanilang paaralan. Ituro ang mga pasilidad at tutulungan na mag-adapt sa bagong environment si Soledad. Maagang natapos ang klase ng section nila Lucas at Soledad at ginamit ng binata ang oportunidad na yon upang ilibot si Soledad sa kanilang paaralan. Inumpisahan ni Lucas dalhin sa kantinang kaklase. Pansin ng binata na marami ang napapalingon sa kagandahan nito. Naku, mukhang araw-araw yata maraming tatambay sa tapat ng classroom natin dahil sa'yo Bakit naman? Siyempre dahil sa'yo. Excited na tuloy ako na mag-intrams. Baka marami tayong mabenta sa booth natin o sa play natin dahil nandyan ka. Intrams? Oo, short for intramurals. Naku, sobrang saya nun. Lahat ng estudyante nasa labas ng classroom. Maraming tindang pagkain. May mga palaro, sports, mga palabas, theaters, ganun, competitions. Di ba mahilig ka mag-drawing sabi mo kanina? Pwede kang sumali sa mga art contest dun. Bawat section may mga pakulo. Pwedeng magtinda or may kung ano na interactive booth. Plus points pag tayong nanalo sa showcase ng booth. At sa tingin ko mananalo tayo ngayong taon dahil sa'yo. Mukha pala talagang masaya. Excited na ako pero masyado naman yatang mataas ang tingin mo sa akin. Deserve mo naman yun. At saka bilang president ng section natin, gusto ko na komportable ka. Thank you talaga, Lucas. Wala yun. Mag-start na kaya tayo sa pag-tour ko sa'yo sa school bago magdilim. Malayo ba ang bahay mo rito? Hindi naman masyado. Sige, pero kung kailangan mo ng kasama sa paglalakad o hindi ka pa pamilyar sa lugar, sabihan mo lang ako. Akong bahala, ihatid kita pa uwi. Okay. Maraming salamat, Lucas. Nag-ikot-ikot ang dalawa sa paligid ng paaralan hanggang sa makabisado ni Soledad ang mga pasilidad. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga kung ano-anong bagay at sa isang araw ay nagkalapit ang dalawa bilang magkaibigan. Nang mag-uwian ang mga estudyante ay sumabay na si Soledad sa kanila. Napansin ni Lucas na hindi sinasadyang nabangga ni Soledad si Rosa na kilala sa kanilang eskwelahan na may pagkabuli. Kitang-kita ni Lucas ang masamang tingin ni Rosa at ang kaibigan nitong si Amelia kay Soledad. Hindi na lang pinansin ni Lucas ang bagay na yon at ginawa na ang kanyang responsibilidad bilang isang SSG president.
Isa-isang chinek ni Lucas ang classroom upang tignan kung may estudyante pang naiwan doon. Pagkatapos ni Lucas ay umalis na siya sa paaralan upang puntahan ang kaibigan na si Amara. Pero sa bayan pa lang ay nakasalubong na niya ang dalaga na nagmamadaling tumatakbo kasabay ng mga ilang tao sa baryo. Amara, ano nangyayari? Nandyan ka na pala, Lucas. Late ka yata ngayon ah. San ka ba nagpunta at hindi mo ako sinama? Wala naman ako ibang pinuntahan, naging abala lang. May bago kasi kaming kaklase kaya tinur ko muna siya sa school. Ano bang meron? Bakit nagtatakbuhan ng mga tao? May sunog ba? Wala namang sunog. May narinig lang kami na inaaswang daw ang bahay ni Manong Derek. Umiiyak yung apo niya at sinabi na may lumilipad daw na malaking ibon sa bahay nila at pinalabas siya ni Lolo Derek para humingi ng tulong. Ano? Aswang? Oo, hindi nga ako makapaniwala eh. Gulat na gulat ako nang marinig yan. Bali, bakit tayo tumatakbo? Saan tayo pupunta ngayon? Kay Manong Derek. Naniniwala ka pala sa aswang, Amara? Hindi nga eh. Gusto ko lang makita kung ano itsura ng mga tao na iniisip nilang aswangan naroon pero ligaw na hayop lang pala. Mukhang pupunta ka lang para pagtawanan sila eh. Anong sila? Baka kayo. Pagtatawanan ko kayo. Huwag ka na lang kayang sumama, no? Excited ka ba? Ano? Hindi ako excited. Nasa peligro ang buhay ni Manong Derek at ng apo niya tapos ina-expect mo excited ako? Di naman ako masama, no? Wala lang. Kasi 'di ba, mahilig ka sa mga murder stories? Pinakyaw mo nga yung mga murder stories sa bookshop eh. Narinig ko sina Conrad at Luis na naiinis dahil wala na naman daw silang naabutan dahil sa'yo. Oo, pero hindi ko naman gusto mangyari ang mga yun sa totoong buhay, no? Alam mo, tara na nga, bilisan na natin. At saka, ewan ko riyan kina Conrad at Luis. Hindi naman mahilig yung mga yun na magbasa ng ganyang genre eh. Bibilin lang nila tapos ibebenta nila sa mas mataas na presyo. Nang makarating sina Lucas at Amara sa bahay ni Manong Derek, ay nagulat ang dalawa na marami na ang mga taong nakapaligid sa bahay ng lalaki. Ang ilan ay umiiyak, may ibang sumisigaw at meron ding nagbubulungan na kung sino o ano ang pumatay kay Manong Derek. Pakiramdam ng magkaibigang Amara at Lucas ay masusuka sila sa brutal na itsura ng bangkay ng lalaki. Nagdatingan ng mga taga-barangay habang ang ilang mga tao ay nag-uusap-usap kung ano ang posible na nangyari. Hinayaan na nila ang mga naroon at nagpa siya nang umuwi. Sinabayan ni Lucas si Amara at inihatid dahil alam ng binata na delikado para sa dalaga ang madilim na daan, lalo na at may pagpatay na naganap. Ginugulo ni Lucas ang kanyang isipan at gustong malaman kung ano ba ang totoong nangyari. Napahinto ang magkaibigan nang marinig ang hampas ng isang malakas na hangin at gumalaw naman ang mga dahon ng mga malalaking puno sa paligid nila. Hinarang ni Lucas ang sarili sa harap ni Amara at natawa naman ang dalaga. Tumatawa ka na naman. Kasi naman ikaw eh, akala mo superhero ka. Para nga akong lalaki, tignan mo daig pa nga kita eh. Tapos sinarang mo ang sarili mo. Ano naman magagawa mo kung nandyan ka pa sa harap ko? Shield! Baliw ka talaga, Lucas. Tumabi ka nga riyan. Nakaharang ka sa daan ko eh. Hindi ka nalang dumiretso sa bahay niyo at umuwi. Malamang hinihintay ka na ni Lolo Porcio. Okay lang yung si Lolo Porcio. Napalayo pa tayo kasi nakichismis tayo sa nangyari kay Manong Derek. Oo nga, tapos wala naman tayong nalaman. Bukod sa patay na siya, wala naman silang suspect. Meron kaya? Sino? Baka ano, o actually pwede rin yata na sino. Dahil alam ko kaya mag-anyong tao ng mga aswang eh. So talaga naniniwala ka na aswang ang gumawa nun kay Manong Derek? Well, hindi naman pero… Ay sus, naniniwala ka eh. Aminin mo na. Ano naman kung oo? Posible naman na aswang talaga ang gumawa nun. Ikaw kasi pagtatawanan mo ko dahil naniniwala ako sa aswang. Asan na ang aswang ngayon? Ewan ko, aswang ba ako? Ako, tingin mo ba aswang ako, Lucas? Ano? Di ba ang sabi mo ang aswang ay kayang mag-anyong tao at hayop? Oo. Di… Boo! Baliw ka, nagulat ako. Nakakatawa ang mukha mo. Ikaw hindi ka nakakatuwa. Tumigil ka na sa pananakot mo ha. Tara na, bilisan na natin. Muling gumalaw ang sanga ng mga puno at napatingin ang magkaibigan doon. Nakaramdam ng takot si Lucas at napatingin kay Amara na saglit na nawala ang mga ngiti sa labi. Hindi nagsayang ang dalawa ng oras at dali-daling naglakad. Hinatid ni Lucas si Amara sa tirahan nito at dumiretso na pauwi.
Palingon-lingon si Lucas sa kanyang likuran dahil nakakaramdam ang binata na may sumusunod sa kanya, pero sa tuwing lilingon siya ay wala naman siyang makita na kahit sino o kahit ano. Kahit takot ay mabilis na tumakbo si Lucas pauwi at sinalubong naman siya ng kanyang lolo. Apo, kinabi ka yata. Pasensya na po, hindi na po mauulit lolo. Halika at pumasok ka na agad para maisara ko na ang pinto. Opo lolo, nabalitaan mo na ba ang nangyari kay... Kay Manong Derek ba? Oo, kalat na nangyari sa kanya. Galing ka ba roon? Opo lo, grabe, nakakadiri po. Kitang-kita kong bangkay ni Manong Derek. Pakiramdam ko, hindi yata ako makakatulog na maayos nito eh. Baka mapanaginipan ko pa yun. Huwag naman sana. Masyado nakakatakot eh. Nakakaawa naman sila. Huwag mo nang masyadong isipin yun, Apo. Baka nga mapanaginipan mo pa, mahirap na. Mahirap ka pa namang gisingin. Sa tingin mo po, sinong pumatay kay Manong Derek? Ang sabi kasi ng iba, baka raw kaaway ni Manong sa lupa pero sabi ng ilan, aswang daw po ang pumatay sa kanya. Aswang? Hindi ka po ba naniniwala sa aswang, Lo? Ako pa talaga ang tinanong mo, Apo. Naniniwala ako dyan. Tingin mo po ba aswang talaga ang may gawa nun? Posible yun, Apo. Nasa gubat ba naman tayo nakatira? Bali, tingin mo po ba na ang mga aswang nagtatago sa gubat? Depende. Tuwing gabi po ba lumalabas sila tapos tuwing umaga nagtatago sila sa kagubatan? Pwede rin na tuwing umaga ay nagaan nyo silang tao. Pwede po talaga yun? Oo naman. Kung kaya nilang maging hayop, kaya rin nilang maging tao. Kaya ikaw mag-iingat ka sa mga nakakasalamuha mo. Ang mga aswang, nagkikimkim ng galit yan. Matuto ka na pag may nabangga ka sa daan, humingi ka kagad ng tawad. Huwag na huwag kang magiging bastos sa mga matatanda sa'yo. Matatanda lang po ba ang mga aswang, Lo? Hindi ko alam, Apo. Hindi naman ako aswang eh. Lolo naman, malamang kung aswang ka po di aswang din ako. Karamihan lang sa mga aswang ay matatanda. Pero napatunayan na ba o may nakakita na ba ng aswang na hindi pa matanda? Wala pa po no. Dati, Apo. May aswang na hindi matanda? Oo, Apo. Isang babae. Isang magandang dalaga. Ano pong nangyari sa kanya, Lo? Hindi ko na alam, Apo. Matagal na yon kaya't nalimutan ko na. Matanda na rin ang lolo mo. Ang dami mo naman tanong. Kumain ka na ba? Hindi pa nga po eh. May pasalubong po pala ako sa'yo. Ano po palang ulam? Laing. Pero may spaghetti at cake na bigay si Manang Teresa. Yes! Yan ang gusto ko! Kumain ka muna ng kanin. Ayoko po. Sabay na naghapunan ng maglolo habang nagkukwentuhan. Pagkatapos ay naghugas ng mga plato si Lucas at nagpunta na sa kanyang kwarto upang gumawa ng mga takdang aralin. Dahil sa pagod, hindi na napansin ni Lucas na unti-unti na siyang nakakatulog. Nagising si Lucas kinaumagahan dahil sa sigawan ng mga taong nag-aaway-away at kahit inaantok pa ay tumayo si Lucas upang tignan kung ano ang nangyayari sa labas. Nadatnan niya ang kanyang lolo na nakikipag-usap sa mga kapitbahay. Nagulat siya nang marinig sa usapan nila na patay na ang mga alagang manok at baboy ng kanilang mga kapitbahay. Hindi na yun pinansin ni Lucas at naging abala ang binata sa pagluluto ng almusal at pagpasok sa klase. Sa daan papasok sa paaralan ay napansin ni Lucas ang mga kapitbahay na nag-uusap. Narinig niyang nawawala ang ilan nilang mga alagang hayop habang ang ilan naman ay nakikitang duguan at patay na sa brutal na paraan. Nagpatuloy lamang si Lucas sa paglalakad papunta sa paaralan at nadatnan si Soledad sa gilid ng gate ng school nila na kinakausap ni Rosa. Sinita ni Lucas ang mga estudyanteng bully at sinabayan na lang si Soledad papasok sa gate. Ayos ka lang ba? Ginugulo ka ba nila? Ayos lang ako, hindi naman... Sabihin mo lang sa akin kapag may ginawa silang hindi maganda sa'yo Hindi dapat inotolerate ang mga bully. Salamat Lucas, mabilis akong naging komportable rito dahil sa'yo. Walang anuman. Sabi kasi ng lolo Porcio ko na hindi dapat hinahayaan ng mga bully na... Lolo Porcio? Oo, kilala mo ba si lolo? Hindi, pero... Pero ano? Yung pangalan niya... Bakit? Wala naman, nabalitaan ko lang na magaling na magsasaka ang lolo mo. Oo, balita ako dati masipag at magaling talaga si lolo.
Dati? Oo eh, matanda na kasi si Lolo ngayon. Okay. Bale, nasa bahay lang siya at kasamang lola mo? Hindi eh, matagal nang wala si Lola Felicity. Felicity? Kilala mo rin siya? Siya ba ang kababata ng lolo mo? Oo, naalala ko ang mga kwento ni Lolo sa akin noon kung paano niya niligawan si Lola. Napahinto si Lucas sa pagsasalita nang biglang magsuka ang estudyanteng nakasalubong nila. Dali-dali niyang nilapitan ng estudyanteng babae at napansin na bigla na lamang nawala si Soledad at nahinto rin ang pagsusuka ng babae. Habang sa paaralan ay hindi mapigilan ni Lucas ang sunod-sunod na pag-aalala sa kanilang baryo dahil nabalitaan niya sa kanyang mga kaklase na may ilan pang namatay sa lugar nila at karamihan ay mga matatanda na nakaedara ng kanyang lolo. Nang uwian ay naiwan sa eskwelahan si Lucas upang i-check ang bawat classroom nang makitang isa sa mga bully na si Rosa na tumatakbo. Tinawag ni Lucas ang dalaga pero hindi siya narinig. Sinubukang habulin ni Lucas si Rosa ngunit hindi niya na nakita pa. Isang linggo ang nakalipas, gulat na gulat si Lucas nang pagpasok niya ay nabalita ang nakitang patay si Rosa malapit sa kanilang paaralan. Gutay-gutay ang katawan nito, kaya't pinaalam kagad ni Lucas kay Teacher Sandra na nakita niya si Rosa kagabi. Talaga ba, Lucas? Opo, sigurado ako na si Rosa ang nakita ko. Wala ka bang nakita na humahabol sa kanya? Wala po, wala nga ako narinig na kahit anong yabag o ingay eh. Sinubukan mo ba siyang tawagin? Opo, tumakbo pa ako palapit sa kanya pero hindi niya ako narinig at nang hinabol ko siya, bigla na lang siyang nawala. Kawawa naman si Rosa. Wala ka bang napansin na kakaiba? Wala po, pero Pero ano? hindi po ako sigurado eh. Ano yon? Handa ka ba nakausapin ng mga pulis, Lucas? Opo, kakausapin ko po sila at magbibigay ako ng statement. Pero anong sinasabi mo kanina, Lucas? May napansin ka ba na kakaiba? Huwag kang matakot. Sabihin mo sa akin kung ano ang nakita mo dahil buhay ni Rosa ang nakasalalay dito. Nakatingala po si Rosa. Takot na takot. Nanlalaki ang mga mata niya. Nakatingala siya habang tumatakbo palayo. Ano? Hindi ko rin po alam ang nakita ko. Hindi ko po maintindihan pero sinasabi ko lang po ang totoo kong nakita. At sasabihin ko po sa pulis sa mga nalalaman ko dahil baka makatulong sa pag-solve ng kaso. Ilang buwan ang lumipas at hindi pa rin natatahimik ang kanilang baryo. Lalo pang dumadami ang mga kasong pagpatay. Isang gabi, nahuli na naman ang uwi si Lucas at nagpunta muna siya sa lugar kung saan niya huling nakita si Rosa. Maya-maya ay nakarinig siya ng sigaw mula sa di kalayuan. Dali-dali siyang pumasok sa madilim na kagubatan. Napahinto siya sa pagtakbo at nagulat ang binata nang marinig ang isang malakas na tahol ng aso. Napaatras siya bago lumingon sa kanyang likuran. Isang malakas na pagaspas ng mga dahon at pagtawa ng isang matandang babae ang kanyang narinig at maya-maya ay naging isang iyak ng bata hanggang sa naging kaparehas pa ng sariling boses ni Lucas. Nagulat si Lucas nang sunggaban siya ng isang malaking ibon na may kulay pulang mga mata, mahabang galamay, matalas na kuko at merong malansang amoy. Takot na takot si Lucas nang malaman na isang aswang ang nasa kanyang harapan. Hinarang ni Lucas ang kanyang bag pero napainda sa sakit ng makalmot ng aswang. Nakarinig ng mga yabag si Lucas at nakita si Amara na tumatakbo palapit sa kanya na may dala pang plastik ng mga gulay. Hoy! Halimaw! Ako ang harapin mo! Halika! Dito tayo magtuos! Anong ginagawa mo dito? Inililigtas ka, ano pa ba? Tumakbo ka na at nauubos ng mga dala kong gulay sa kababato sa ibon na ito. Halika na, sumunod ka na sa akin. Oo, nandyan na. Nakasunod pa ba sa atin? Huwag ka nang tumingala. Bilisan mo na lang ang pagtakbo mo. Nakita mo ba yun? Nakakatakot siya. Oo na, bilisan mong tumakbo. Unang beses ko lang makakita ng aswang. Bakit parang masaya ka pa? Tama ako. Totoo nga na may aswang. Oo, totoo sila. At muntik ka nang maging biktima ng isang aswang. Nakatakas naman ako. Kasi niligtas kita. Bilisan mo kung ayaw mong iwan kita rito, no? Mabilis na tumakbo ang magkaibigan hanggang sa makarating sila sa maliwanag at mataong tindahan ni Aling Alisa kaya naging ligtas na ang dalawa. Mabilis na kinuwento ni Lucas sa Tamara ang naging karanasan kay Aling Alisa at sa mga manginginom na hindi nagdalawang isip na pumasok sa kagubatan upang hanapin ang aswang.
Ginamot ni Aling Alisa ang sugat ni Lucas at sinabing magpatingin sa kakilalang albularyo na si Manong Uno. Naiwan naman sina Amara at Lucas sa sala ni Aling Alisa at pansin ni Lucas na paulit-ulit na umiinom ng tubig si Amara. Kanina ka pa. Masisisi mo ba ako? Hindi ako makapaniwala eh. Alam mo naman na hindi ako naniniwala sa mga aswang tapos nakakita pa talaga ako. To see is to believe nga, di ba? Nagpakita na siya sa'yo para maniwala ka na. Baliw! Buti nga hindi ka nasugatan kagaya ko eh. Mahina ka kasi. Pagdating ko nakahiga ka na lang sa lupa eh. Aba, tumayo ka dapat at lumaban. Lumaban naman ako. Gamit ang bag mo. Ano pa nga ba? Wala naman akong choice. Nakakatakot kaya makipaglaban sa aswang. Ang unfair eh. Nakakalipad siya tapos ako hindi. Alam mo ba na pinaglalaruan pa ako ng aswang? Umiiyak siya, tumatawa, ginagaya ang boses ni Rosa, kahit nga boses ko ginaya niya eh. Huwag ka nang matakot. Hindi ako nananakot, nagkukwento lang ako. Napaisip tuloy ako kung ano na mangyayari sa akin. Nakalmot ako ng aswang, Amara. Magiging ayos ka lang, Lucas. Huwag kang mag-alala. Alkohol lang yan. Alkohol? Oo, bakit? Ano ba gusto mo? Seryoso ako uy. Ako rin naman, ano ka ba? Kalmot lang yan. Hindi mo naman yan ikamamatay, tol. Eh, paano kung maging aswang ako? Nang dahil sa kalmot? Oo nga, kalmot lang. Pero kalmot to ng aswang, Amara. Ganito, umuwi na tayo, Lucas. Sigurado ako na nag-aalala ng lolo mo sa'yo. Kailangan mong magpahinga at matulog. Siyang kausapin mo tungkol dyan. Sabihan mo na lang ako pag gusto mo nang kumain ng laman ng tao. Nagpahatid ang magkaibigan sa sari-sarili nilang bahay hanggang sa makauwi na ang dalawa. Alalang-alala si Lolo Porcio kay Lucas at gulat na gulat nang ikwento ni Lucas ang kanyang karanasan sa aswang. Nagsaboy ng asin si Lolo Porcio sa paligid at isinira ang mga bintana. Sigurado ka bang okay ka lang, apo? Sabi ko kasi sa iyong bata ka, wag na wag ka magpapagabi. Hindi ka lagi nakikinig eh. Ayos lang po ako, Lolo. Buti na lang po dumating si Amara at tinulungan ako. Ang inaalala ko lang po talaga ngayon, ang sugat ko po. Kinalmot po ako ng aswang eh. Ikaw talagang bata ka. Patingin nga ako ng kalmot sa'yo. Heto po, Lolo. Hindi naman malalim, pero kailangan pa rin mapatignan. Dadaan na lang po ako sa ospital bukas pagtapos ng klase. Half day lang naman po ang pasok ko bukas at… Anong ospital? Sa manggagamot ka magpapatingin, Lucas. Sa albularyo. Po, may albularyo po ba sa baryo natin? Sa kabilang baryo kay Manong Sandro. Sasamahan kita bukas. Hindi na po kailangan, Lo. Baka mahirapan lang kayo eh. Ako na lang ang pupunta. Isasama ko na lang si Amara at promise po hindi kami magpapagabi. Siguraduhin mo na hindi kayo magpapagabi, ha? Opo, Lo. Promise ko po yan. O sige. Sigurado naman ako na marami nang naghahanap sa aswang na yun ngayon. Bali, siya rin po bang pumatay sa mga matatanda at sa mga hayop sa baryo natin? Malaki ang posibilidad, apo. Aswang na nga talaga yun. Nakakatakot naman po. Ano na mangyayari ngayon, Lo? Pag ba nagpatingin ako sa albularyo, malalaman niya rin kung nasa ng aswang na yun? Oo, apo. Kung magaling ang albularyo na manggagamot sa'yo, at kung hindi makontra ng aswang, malalaman kung nasaan siya o kung sino siya. Sa tingin mo po ba, tao siya? Malaki ang kagubatan dito sa atin. Maraming hayop, apo. Kaya hindi ako sigurado. Pero pwede mong gawin itong sasabihin ko, ha? Kung hindi malaman ng albularyo bukas kung sino ang aswang na yun. Ano po yun, Lo? Natutunan ko ito nung kabataan ko. Kung nasugatan ka ng aswang, pwede mong diinan o tusukin ng daliri ang sugat mo at kung sino ang malapit sa iyo na nasasaktan sa parte ng katawan, kung nasaan ang sugat mo, siya ang aswang. Kontrolado niya ang katawan mo at ganun ka rin sa kanya. Meron na kayong koneksyon sa isa't isa at ang aswang ay hindi nag-iiwan ng saksi, Lucas. Sigurado ko na kung sino at kung asan man ang aswang na yun ay babalik at babalik siya para sa iyo, apo. Kailangan mong mag-ingat. Tinandaan ni Lucas ang sinabi ng kanyang lolo Porcio at kahit takot na takot ay nakatulog pa rin si Lucas at hanggang sa nag-umaga na.
Pinabaunan ni Lolo Pocio ang apo ng bawang at asin. Tinanggap ni Lucas ang mga yun at dumaan sa tinitirhan ni Amara kung saan nakita ng binata ang kaibigan na nagbibitbit ng mga malalaking saging na saba. Tinulungan ni Lucas si Amara. Oh, buhay ka pa pala! Oo naman, sarap nga ng tulog ko eh. Buti ka pa no? Ako kasi hindi makatulog dahil sa bawat pikit ng mga mata ko, naaalala ko ang nangyari sa atin kagabi. Pasensya ka na at nadamay ka pa, Amara. Hindi pa nga yata ako nagte-thank you sa'yo eh. Maraming salamat talaga at dumating ka ha. Wala yun, ang OA mo naman. Magkaibigan kaya tayo. Kumusta naman ang lolo mo? Sinermonan ka ba niya? Medyo. Pero may sinabi siya sa akin. Puntahan ko raw ang manggagamot sa kabilang baryo at magpatingin sa kanya. Mabuti nga yun kasi nananakit ang sugat ko eh. Paano kung kinukulam na ako ng aswang? Naniniwala ka rin sa kulam? Nakakita na nga ako ng aswang eh. May dahilan pa ba para hindi ako maniwala sa kulam? Hulaan ko bakit ka narito Magpapasama ka sa akin ano? Oo, sagot ko na merienda at pamasahe mo. Mamaya sigurong mga 3:00 ng hapon. Sige, kita na lang tayo sa bayan at saka tayo magpupunta ron. Una na ako Lucas may trabaho pa ako eh. Sige, mag-iingat ka, Amara. Dumiretso na si Lucas sa paaralan kung saan sunod-sunod siyang tinanong ng kanyang mga kaibigan at mga guro tungkol sa kanyang karanasan at ikinuwento ni Lucas na magpapagamot siya sa albularyo sa kabilang baryo sa kanyang pag-uwi. Huli namang pumasok si Soledad na nakasuot ng puting face mask at tumabi sa binata. Ayos ka lang? May sakit ka ba, Soledad? Wala naman. Salamat sa pag-aalala. Masama lang talaga ang pakiramdam ko. Sunod-sunod ang ubo at sipon ko. Buti ka pa nagsusuot ng face mask pag may sakit. Yung iba dyan, bubugahan ka pa sa muka. Baka kasi mahawahan ko kayong lahat Mahirap na. Thank you kasi iniisip mo pa kami. Oo nga pala, narinig ko ang usapan ng estudyante sa labas. Totoo ba yun? May nakita ka talagang aswang kagabi? Oo, Soledad. Nakita namin ang kaibigan ko na si Amara. Gulat na gulat at takot na takot nga kami. Naku, kung nandun ka malamang matatakot ka rin. Buti na lang at hindi ako nagpapagabi. Mahirap na talaga ngayon ano? Kung ano-ano na lang ang makakasalubong mo. Sana naman ay hindi na ito maulit. Mabuti nga yun para maiwasan mo ang aswang. Pero sana mahuli na siya. Kasi tinutugis na siya ng barangay captain natin eh. Yari talaga ang aswang na yan. Balita ko'y nasugatan ka rin. Oo, hindi naman malalim pero kailangan ko siyang mapatingnan. Magpapadoktor ka? Sabi ni Lolo kay Manong Sandro daw. Basta yung matandang manggagamot sa kabilang baryo, magpapatingin ako sa kanya. Ang galing nga eh, malalaman ko rin daw kung sino ang aswang na yun. Ano naman ang gagawin mo pag nalaman mo kung sino siya? Hindi ko alam eh. Ano naman ang laban ng isang binatang estudyante sa isang nakakatakot na aswang? Tao ako, siya hindi. Hindi ba disadvantage yun? Kasi physically na mas malakas at mas magaling ang aswang kesa sa'yo? Oo, pero ewan ko. Para sa akin mas mahina siya. Isa lang siyang aswang na kumakain ng tao. Nagpapanggap na hayop o tao nakikihalubilo sa atin. Pero at the end of the day, isa pa rin siyang aswang na kailanman hinding-hindi magiging tao. Para sa akin ang tragic nun. Kaya pakiramdam ko mas mahusay ako sa kanya. Ako meron akong kinabukasan. Siya wala. At talo siya run. Dumating na ang kanilang guro kaya naputol na ang usapan ng dalawa. Mabilis na natapos ang kanilang klase at gaya ng napag-usapan nila Lucas at Amara ay nagkita sila upang pumunta sa kabilang baryo. Pinuntahan nila si Manong Sandro. Kahit pagod na pagod ay patuloy pa rin ang dalawa sa paglalakad. Mukhang nag-e-enjoy ka no? Hindi ah. Oo tingin mo siguro nasa hiking tayo no? Alam mo, huwag ka na magreklamo. Bilisan mo na lang dyan. Dala ko na nga ang gamit mo, ang bagal mo pa rin. Dapat pala hindi na ako sumama Mahirap pala pag isa kang mabuting kaibigan. Di ka naman mabuti. Tumakbo ka na kasi pag nahuli kita, ihuhulog kita sa bangin. Ako ang magiging dahilan ng katapusan mo no, hindi ang aswang. Tara na, bilisan mo na at baka lumubog ang araw. Mahirap na kung gagabihin tayo. Baka makita ulit natin ang aswang. Pareho pa naman tayong walang alam dito. Natakot si Amara sa sinabi ni Lucas at tumakbo paakyat. Nang makarating ang magkaibigan sa kabilang baryo, ay nagulat nang malaman na patay na ang manong manggagamot at kamamatay niya lamang bago sila dumating.
Naghanap pa ng ilang manggagamot ang magkaibigan pero nabigo ang dalawa. Dahil sa pagod ay hindi na muna sila umuwi at kumain sa lugawan nang sumapit ang gabi. Sabi ko wag na tayong gabihin eh. At least wala na tayo sa gubat. Lakad lang tayo tapos tricycle. Sa bagay, wag na lang tayo dumaan sa mga lugar na wala masyadong tao. Kailangan nating mag-ingat eh. Medyo kinakabahan na ako eh. Oo. Uy, ayos lang yan Lucas. Makakahanap pa tayo ng ibang manggagamot. Hindi yun ang iniisip ko. Eh ano? Sa tingin mo ba, aswang ang may kagagawan kung bakit namatay si Manong Sandro? Oo nga no. Di ba? Napapatanong tuloy ako kung kasalanan ko ba. Kung hindi ko siya pupuntahan, di sana buhay pa siya ngayon at kasama ang kanyang pamilya. Huwag mo na ngang sabihin yan. Tumigil ka at kumain ka na lang ng lugaw. Lumalamig na yung lugaw mo eh. Hindi mo kasalanan yun, Lucas. Malinis ang intensyon mo. Pupunta ka kasi magpapagamot ka. At kung aswang nga ang kumitil sa albularyo ay hindi mo kasalanan yun. Nakukonsensya lang talaga ako, Amara. Sandali nga. Paano naman nalaman ng aswang na pupunta ka kay Manong Albularyo? Baka narinig niya. Bali, nasa paligid lang siya at nagmamasid. Nasa paligid lang at nagaan yung tao. Siguro. Ilan bang mga nakakaalam na magpapagamot ka? Ikaw, ako, si Lolo, si Manang Esmeralda, guru ko, mga kaklase ko. Napakarami naman pala eh. Mukhang hindi nahirapan ng aswang na kumuha ng detalye tungkol sa'yo at alam yata lahat ng baryo ang buhay mo. Nagkwento lang naman ako. Hindi naman kaya ang lolo mo ang aswang? Lalong hindi ako ang aswang no? Si Manang Esmeralda naman, isang madre. Teacher mo naman si Miss Sandra, isang devoted member ng church. Tapos ang mga kaklase mo. Isa kaya sa kanila ang aswang? Hindi ba may pinatay na estudyante sa inyo? Baka nga isa sa inyo ang aswang, Lucas. Oo nga, kailangan nating malaman kung sino. Paano, Lucas? May sinabi sa akin si Lolo, diin na nutusukin ko raw ang kalmot ng aswang sa akin at kung sinong mahihirapan, siya ang aswang. Totoo kaya yan? Mukha bang sinungaling ang lolo ko? Hindi naman. Ang sa akin lang ay kung totoo ba yan. Matagal na yata yan eh. Kahit matagal na o hindi, ito pa lang ang paraan na meron tayo. At desidido ko malaman kung sino ang aswang na yun, Amara. Nasa panganib ang buhay ko. Sabi ni Lolo, hindi ako titigilan ng aswang. Ayoko mamuhay sa takot kaya tanda kong harapin agad ang takot na yun. Ikaw din, Amara. Nakita ng aswang ang mukha mo, kaya kailangan mo mag-ingat dahil baka ikaw na ang susunod. Kung hindi man ikaw ang biktima ngayon, baka sa susunod mga mahal mo na sa buhay. Naging interesado tuloy ako sa aswang na yan. Ang interesting nila, no? Paano kaya nagsimula ang aswang? Tingin mo ba ipinanganak sila na aswang na o pinagpasapasahan nila ang kakayahan na maging isang aswang? Ayan ang aalamin natin. Na-excite tuloy ako. Kailangan natin maganda. Kailangan safe ang baryo natin sa aswang. Kakausapin ko mga kapitbahay natin para magronda. Kakausapin ko rin ang mga tindahan na dapat ay laging bukas ang kanilang mga tindahan tuwing gabi at lalo na madaling araw dahil baka may lumapit sa kanila at humingi ng tulong. Sige! Piguman na umuwi si Lucas dahil hindi nakapagpagamot pero desidido ang binata na hanapin kung sino ang aswang. Kinabukasan, habang nasa loob ng classroom ay pinisil-pisil ni Lucas ang kalmot ng aswang pero ni isa sa kanyang mga kaklase ay hindi naman nasasaktan o nahihirapan. Matamlay na bumalik si Lucas sa kanyang upuan kung saan napansin niyang hindi pumasok si Soledad. Absent po si Soledad, ma'am? Oo, masama raw ang kanyang pakiramdam. Kahapon pa siya may ubo at sipon eh. Oo nga po eh. Pansin ko rin, kawawa naman siya. Ang alam ko, nasa ibang bansa ang pamilya niya. May magbabantay kaya kay Soledad habang may sakit siya? Yun nga rin ang sabi niya na nasa ibang bansa ang mga magulang niya. Kaya kahit ako'y nag-aalala. Naisipan ko nga na bisitahin siya pero masyado pa akong busy. At sunod-sunod naman ang meeting sa office. Eh kung ako na lang po kaya? Ayan ka na naman eh. Kaya ka napapahamak eh. Kung ano-ano ang ginagawa mo. Nag-aalala rin po kasi ako kay Soledad. Naging magkaibigan na rin kami. Malapit pa naman na ang pista. Sabi ko sa kanya, igagala ko siya sa bayan pag pista at isasama sa pag-aayos ng mga design at ng mga santo. Tapos nagkasakit naman siya. Ikaw ha? Baka mamaya may namamagitan na sa inyo ni Soledad. Marami kang kaagaw. Marami pa naman ang nahuhumaling sa kanya. Hindi po, magkaibigan lang po kami.
Wala pong ganun, ma'am. Bata pa po kami pareho. Bahala ka, Lucas. Basta ibibigay ko sa iyo ang address mamaya ni Soledad. Balitaan mo na lang ako. Opo, salamat po, ma'am. Maagang natapos ang klase ni Lucas at tumiretso sa address na binigay ng kanyang guro. Pero naligaw ang binata at kung saan-saan na napunta. Dahil hindi mahanap ni Lucas ang address ni Soledad ay naisipan niyang huminto na at magpunta na lang sa bahay ni Amara kung saan hinihintay siya ng kaibigan. Nagsimula nang mag-imbestiga ang dalawa at nagtatanong-tanong sa mga kapitbahay kung sino nga ba ang pinaghihinalaan nilang posibleng aswang sa kanilang baryo. Hanggang sa parami na ng parami ang mga impormasyon na nakukuha nila at kaalaman kung paano papatayin ng aswang sa baryo. Ang sabi ni Manong Edmu, walang aswang noon sa baryo natin, pero manggagamot, albularyo at mangkukulam meron. Ayan ba ang sinabing sinumpa na maging isang aswang? Alam mo rin yun? Oo, kinwento ni Manang Wilma. Nahirapan nga ako makinig eh. Matanda na kasi siya kaya hirap na magsalita. Bastang sabi niya, may sinumpa raw na maging aswang. Hindi ko lang alam kung bakit. Ang sabi ay alitan daw yun sa lupa. Matagal ng panahon ang nakakaraan. Malupit daw itong isang mayamang pamilya sa mga manggagawa, lalo ng mag-asawa, at bilang ganti ng ilang manggagawa, pinakulam nila ang nag-iisang anak ng mag-asawa sa isang nakakatakot at mabagsik na masamang mangkukulam na kayang-kaya rin naman barang. Ano? Dinamay nila ang anak? Oo, grabe nga eh. Paano nila nagawa yun? Ang idamay ang isang inosenteng tao. O anong sumunod na nangyari? Hindi ko na nga alam eh. Ang gulo kasi ng kwento ng mga matatanda eh. Sabi nila, pinatay daw ng mag-asawa ang kanilang anak tapos nag-ibang bansa at nagpalit ng pangalan. Ang sabi naman ng iba, ikinubli nila ang dalagang aswang sa mga tao. Hindi ko alam kung anong paniniwalaan. Ako nga rin eh. Pero heto, alam mo ba nakapanahunan niya ng lolo mo? Lahat ng matatandang namatay at pinatay ng aswang nitong mga nakaraang linggo, lahat sila dating magsasaka. Sabi mga manggagawa raw sila, isa sa mga lumapit sa mangkukulam, isa sa mga nakasaksi ng pangyayari pero wala silang ginawa. Ha? Si Lolo? Oo, pero hindi ko sinasabing kasabwat ang lolo mo, Lucas ha? Alam ko naman yun. Sinasabi ko lang nakakilala sila ng lolo mo at baka may alam siya sa nangyari. Isa pa, sa tingin ko si Manong Floyd ang susunod na biktima ng aswang, kung siya nga yun. May pattern sa pagkamatay nila? Alphabetical, sa surname, nasa letter E na eh, kaya posibleng siyang susunod. Kung ganun kailangan natin bantayan si Manong Floyd. Tama! Palapit na ang gabi at nagpunta ang magkaibigan sa bahay ni Manong Floyd. Inihanda nila Amara at Lucas ang mga dalang bawang at maraming asin. Inihanda naman ni Lucas ang sarili sa posibilidad na pagdating ng aswang. Naroon na rin ang mga kaibigan at kapitbahay ni Manong Floyd at nakahanda silang harapin ang aswang. Uminom ka muna ng tubig, malamig ito, may yelo. Wala pa nga yung aswang para ka nang nakikipaglaban. Nagagawa mo pa talaga magbiro, no? Kinakabahan din ako. Wala sa bucket list ko ngayong taon ang makipaglaban sa aswang ano. Basta matapos lang ang lahat ng to, ano kaya magandang gawin? Gusto mo mag-Maynila tayo? Mag-ikot-ikot tayo ron. Sabi mo nung nakaraan gusto mong pumunta sa mga National Museum. Sige, sakto. May sobra ako sa ipon. Ayun, deal ah. Pupunta tayo sa National Museum pagkatapos. Deal! Pero ngayon, kailangan muna nating tapusin to. Kahit na parang wala naman nangyayari. Oo nga eh. Hindi ba dapat kanina pa dumating ang aswang? Anong oras na oh? Sigurado ka ba na si Manong Floyd ang susunod na biktima? Oo, kasi pansin ko alphabetical ang pinapatay niya. Nasa E na nga eh. Sino pa bang may E sa atin? Di ikaw. Oo nga no. Hindi ba? Mauunang apelyido niyo kay Manong Floyd? Ha? Oo nga. Hala! Si Lolo Porcio! Nagmamadaling tumakbo ang magkaibigan papunta sa sariling bahay ni Lucas. Paulit-ulit na nagdasal si Lucas na sana'y iligtas ang kanyang lolo sa kahit na anong kapahamakan at kasamaan. Muli nilang binilisan ang pagtakbo hanggang makarating sa bahay ni Lucas. Kahit hingal na hingal ay hindi nagpahinga ang dalawa at nilibot ang bahay upang hanapin si Lolo Porcio. Napahinto ang magkaibigan sa pinto ng kusina at nakita si Lolo Porcio na sumisipol habang nagluluto. Lo, okay ka lang po ba? Lolo Porcio!
Mga apo ko, nandyan na pala kayo. Maupo na kayo at kakain na tayo. Lolo naman, alalang-alala kami sa'yo tapos nandito ka lang po pala at kalmadong nagluluto. Oo nga po eh, hingal na hingal pa naman kami. Bakit naman kayo kakabahan? Ano naman ba ang pwede mangyari sa akin? Wala yun, Lo. Ang mahalaga po, ligtas kayo. Mauupo na sana si Lucas nang mapansing walang anino ang kanyang Lolo Porcio. Palapit si Amara kay Lolo Porcio at tinitigan ng ulam nang bigla siyang pinigilan ni Lucas at tinuro ang sahig kung saan dapat naroon ang anino ng matanda. Gulat na gulat si Amara nang makita yon. Sino ka? Ano ba ang sinasabi mo, apo? Sino ka at nasa ng lolo ko? Abay, palabiro ka talaga, apo. Pag nalaman ko na may ginawa ka masama kay lolo o pinagtangkaan mo siya, hindi kita patatawarin. Matalino ka, kagaya ng lolo mo, Lucas. Nagulat sina Lucas at Amara nang lumingon sa kanya ang ulo ni Lolo Porcio pero hindi kasama ang katawan at tumingin sa kanila bago yon naging isang anyong ibon. Akmang lilipad ito palabas ng bintana ng kusina nang hilahin ito pabalik ni Lucas at pinagaspas naman ng ibon ang kanyang naglalakihang pakpak. Natumba si Lucas sa sahig at kinuha ni Amara ang upuan upang ihampas yon sa ibon. Tumayo si Lucas at isinaboy ang kumukulong sabaw sa aswang. Nakabibingi itong sumigaw at napatakip ang magkaibigan ng kanilang mga tenga. Kinuha ni Lucas ang asin sa kanyang bulsa at isinaboy yon sa aswang. Tumili ang aswang at nagmamadali pero hirap na lumipad palabas ng bintana. Hindi nagsayang ng oras ang magkaibigan at hinabol ang aswang na papunta sa kakahuyan. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Ikaw ba, Amara? Ayos lang din ako. Humingi ka ng tulong sa iba. Hindi kita iiwan dito, Lucas. Lalo na't hindi ko alam kung may babalikan pa ako. Kung gusto mo, sabay tayong babalik. Hindi, dito lang ako, Amara. Pagkakataon na to na malaman ko kung sino ang aswang at mahuli natin siya. May ibang araw pa, hindi tayo handa. Paano si Lolo? Hindi rin siya handa at hindi ko alam kung nasan siya. Nag-aalala ako sa kalagayan nating dalawa, Amara. Pero mahalaga rin sa akin ang lolo ko. Kung ganun ay hindi kita iiwan. Hahanapin natin ang lolo mo. Ilabas mo ang bawang at asin mo. May dala ka ring itak, hindi ba? Oo, mag-iingat lang tayo. Nakarinig ang magkaibigan ng sigaw sa magkabilang dulo ng gubat at sabay silang nag-iba ng daan. Sinundan ni Lucas ang mga yabag na naririnig niya hanggang sa nagulat nang may nabangga siyang isang babae. Inilabas ni Lucas ang kanyang flashlight at nakita na si Soledad yun. Soledad? Lucas? Anong ginagawa mo dito? Hindi ligtas sa lugar na to. Delikado ka rito. Ayos ka lang ba? May nakasalubong ka bang kakaiba? May napansin ka bang kung sino na nagmamadaling tumatakbo rito? Hindi, Lucas. Hindi ako okay. Natatakot ako eh. May humahabol sa akin na kung ano man. Hinahabol ako ng isang malaking ibon. Takot na takot ako. Aswang yung Soledad. Huwag ka mag-alala. Nandito ako. Huwag kang lalayo sa akin. Lalaban tayo, okay? Oo, salamat Lucas. Huwag kang matakot at Napahinto si Lucas nang mapansin ng anino ni Soledad na kakaibang itsura. Hindi ito hugis ng katawan niya. Mas mahaba rin ang buhok nito sa anino. Napaatras si Lucas sa kaba at takot. Napansin ni Lucas na may mga lapno sa katawan ng dalaga na unti-unti namang gumagaling. Tinignan siya ni Soledad na namumula ang mga mata. Tsaka lang nalaman ni Lucas ang katotohanan na si Soledad ang aswang na kanyang hinahanap at kakalabanin. Ikaw? Ikaw ang aswang? Ang tagal mo namang nalaman, Lucas. Matalino ka pero hindi pa pala gaano. Mabilis ka lang mauto. Nasaan ang lolo ko? Shh! Huwag kang sumigaw at baka magising ang galit ko sa pamilya mo. Nasaan ang lolo ko? Sumagot ka! Buhay pa ang lolo mo. Hindi ko pa siya pinapatay. Masyadong mapapadali ang kamatayan niya kung papatayin ko siya kagad. At hindi yun ang gusto ko, Lucas. Ano ba ang gusto mo, Soledad? Ano ba ang adikain mo? Bakit ka ba ganito? Bakit hindi mo tanungin ang magaling mong lolo? Dahil alam niya kung ano ang nangyari sa akin. Isa siya sa mga nang-api sa akin. Mabuting tao ang lolo ko. Siguro ay mabuting tao ang lolo mo. Pero hindi siya mabuting lalaki, Lucas. Hindi mabuting nobyo. Ha? Ano?
Hindi ikinuwento ng lolo mo, no? Bakit? Dahil kinakahiya niya ako? Kinakahiya niya na ang babaeng minsan niyang minahal ay isang naging aswang? Na isa rin siya sa dahilan kung bakit ako nagkaganito? Anong ginawa ng lolo ko sa'yo? Tanungin mo ang lolo mo kung maaabutan mo pa siyang buhay! Isinaboy ni Lucas ang asin kay Soledad at napaatras ang babae bago nag-anyo bilang tiktik. Napunit ang suot na damit ni Soledad at nag-iba ang kanyang itsura. Nangitim ang balat niya, naging kulay pula ang mga mata, humaba ang kamay, tumangkad at nangamoy malansa. Pasugod si Soledad kay Lucas nang isaboy ng binata ang asin na may kasamang dinikdik na bawang. Napatili si Soledad at gumapang paakyat sa puno. Parehas ka lang ng lolo mo! At ikaw, iba ka. Hindi ka tao. Kahit sinong gayahin mo at kahit anong gawin mo, isa kang aswang na kumakain at pumapatay ng mga inosenteng tao sa paligid mo. Ako rin, Lucas. Isa rin akong inosente bago ako binaboy ng taong bayan. Tandang-tanda ko ang mga pangyayari. Hindi ko kasalanan ng ginawa ng mga magulang ko. Nasaan ang mga magulang mo? Pinatay mo rin ba sila? Oo, inuna ko sila. Mabuti nga, mahal na mahal nila ako bago ako naging aswang. Pero dahil sa kanila, dahil sa kasamaan at kasakiman nila, pinarusahan sila ng taong bayan. Ako ang parusang binigay nila, Lucas. Ako, na wala namang kinalaman sa lahat. Isa ang lolo mo sa mga nagtraidor sa akin. Isa siya sa mga taong lumapit sa mangkukulam na yon. Hindi yan magagawa ng lolo ko. Masamang lalaki ang lolo mo at dapat ay malaman ng lahat ang ginawa niya. Ang ginawa nilang lahat sa akin. Pagkatapos nila akong gawing aswang, kinamuhian nila ako. Kahit sarili kong magulang ay tinalikuran ako. Tinrato nila akong hayop. Itinago at kinulong sa ilalim ng bahay namin na akala mo'y hindi tunay na anak at tagapagmana. Hindi totoo yan. Huwag mo siraan ang lolo ko. Huwag ka na magsinungaling. Hindi mo ako maloloko. Kilala ko ang lolo ko. Hindi siya ganyan. Nagkaroon ako ng kapatid na minahal nila ng sobra. Ibinigay ang pagmamahal na dapat sa akin lang. Kahit ang lolo mo, iniwan niya ako at sumama sa babae niya, sa lola mo. Hindi sila ang biktima, Lucas. Ako ang biktima rito. At kailanman ay hindi ko sila mapapatawad. Uubusin ko ang lahi nilang lahat. Uubusin ko ang lahi ninyo! Sinunggaban ni Soledad si Lucas na napahiga sa lupa at nabitawan ng dalang bag. Kakagatin na sana ni Soledad ang leeg ni Lucas pero nakakuha ng bato ang binata at ipinukpok yun sa ulo ng aswang. Natumba si Soledad sa lupa at nilapitan ni Lucas ang bote na asin na kanyang nabitawan. Ipinukpok niya ang bato sa bote para mabasag. Nagmamadaling lumipad si Soledad palayo at dali-dali niyang isinaboy ang asin. Natamaan si Soledad sa braso at galit na lumipad pabalik kay Lucas. Humaba ang kamay ng aswang nang abutin niya si Lucas. Mabuti na lamang ay dumating si Amara at sinabuyan ng asin at bawang si Soledad. Malakas na umatungal ang aswang at pinagaspas ang kanyang malalaking pakpak at unti-unti nang nasisira dahil sa asin na isinaboy ni Amara. Itinulak ni Soledad si Amara gamit ang kanyang pakpak at tumalsik palayo ang dalaga sa malaking puno. Amara! Umalis ka na! Habulin mo na siya! Mahina siya ngayon at hindi makakalipad ng maayos! Kayang-kaya mo siyang abutan! Paano ka? May sugat ka. Nakita kong natusok na sa ang tagiliran mo. Ayos ka lang ba? Kaya ko pa! Kaya ko pa! Hindi mo na kaya, Amara. Dadaling kita sa manggagamot. Hihingi tayo ng tulong. Umalis ka na! Habulin mo na siya! Sayang ang opportunity, Lucas! Hindi kita iiwan! Balikan mo na lang ako! Ayoko na babalik ako kung isa ka ng malamig na bangkay. Kung kaya naman kita iligtas ngayon, hindi kita iiwan, Amara! Binuhat ni Lucas si Amara at inilabas sa kakahuyan. Ipinaalam niya ang nangyari sa buong baryo at hinanap ng mga tao ang aswang. Sumakay naman sa tricycle ang dalawa at dinala ni Lucas ang dalagita sa ospital. Matapos ang isang araw ay dinalaw niya si Amara. Kumusta ka? Bakit nagpa-ospital pa tayo? Wala akong ibabayad. Puro pera talaga nasa isip mo. Siyempre, wala akong sapat na pera eh. Kita mo naman na hindi nga ako nag-aaral eh. Kumusta ka naman pala, Lucas? Nakita na ba si Lolo Porcio? Hindi pa eh. Pasensya na ha. Kung hindi dahil sa akin eh, baka nakita mo na ang lolo mo. Kung magsalita ng ganyan, wala kang kasalanan, okay? Gusto kong tulungan ka. Hindi kita iniwan dahil ayokong gawin yun sa'yo.
Dahil alam ko na kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, hindi mo rin ako iiwan, Amara. Magkaibigan kaya tayo. Ano nang plano natin ngayon, Lucas? Magpagaling ka at ako nang bahala sa lahat. Oops, hindi yan pwede. Ano, hindi mo ako isasama kung kailan naniniwala na ako sa aswang ngayon? Ang daya mo naman kung ganun. Di ka pa nga magaling, gusto mo na agad sumugod. Akala mo talaga aswang hunter ka no? Kaya ko yan. Hindi naman masyadong masakit at pagaling na rin ako. Hindi ka kikilos nang hindi ako kasama Sasama ako sa'yo at isa pa, nag-enjoy ako sa ginawa natin. Adventure yun Nag-enjoy saan? Sa pakikipaglaban. Baliw ka talaga. Ang kapal Akala mo ang galing mong makipaglaban Basta magpagaling ka muna bago tayo gumawa ng kahit anong hakbang. Oo nga pala, yung aswang kaklase mo? Oo, malapit din sa akin yun. Si Soledad. Tama ka nga at ang mga nalaman mo. Siya ang dalagang aswang na ikinubli noon at ngayon ay naghihiganti. Nakakalungkot naman pala ang buhay niya. Grabe, kawawa rin siya Kaya pala siya naghihiganti ngayon. Ewan ko pero kung ganun ang ginawa sa akin, talagang sasama ang loob ko. Oo, awang-awa ako sa kwento niya. Biktima rin siya, Amara. Mali ang ginagawa niya pero nakakalungkot ang rason kung bakit niya ito ginagawa. Katanggap-tanggap ang galit at pagkamuhi na nararamdaman niya. Valid ang feelings niya, pero hindi ang mga actions niya. Tama ka riyan. Pagtapos ng lahat ng to, pagdarasal ko ang kaluluwa ni Soledad upang matahimik na siya. Kasi siguradong hindi siya titigilan ng mga tao nang hindi patay. Dahil sa dami ng pinatay niya, sarado na rin ang langit para sa kanya. Oo, Lucas, hindi ako makapaniwala sa dinanas ni Soledad. Mali ang ginagawa niyang paghihiganti, pero hindi ko mapigilan ang awa. Hindi na naghintay si Amara na ma-discharge at kahit salungat si Lucas sa plano ng dalaga ay hindi naman niya ito napigilan. Sa mga sumunod na araw ay nag-usap-usap ang mga tao sa kanilang baryo na tugisin si Soledad. Naghanda ng maraming asin, holy water at buntot pagi si Lucas. Napag-alaman ng magkaibigan na mayroon pang 2 matanda na dinukot si Soledad at posibleng dinala ang mga ito sa dating bahay ng dalaga, sa kanilang hasyenda. Inihanda nila Lucas at Amara ang kanilang sarili at hindi nagdalawang isip na nagtungo roon. Wala nang atrasan to Wala akong balak umatras, Lucas. Sigurado ka, Amara? Kinakabahan ako para sa'yo. Kayang-kaya ko to. Matibay ako, no? Hindi ka nga lang matibay mayabang ka rin. Tara na ba? Buksan na ang gate na yan para maasikaso ko ng pagbalik ko sa pag-aaral. Mag-aaral ka na ulit? Oo, baka kasi kailangan mo ng kokopyahan Promise yan mag-aaral ka na ulit. Nakakatuwa naman. Sana maging magkaklase tayo. Tumango si Amara sa kaibigan at binuksan naman ni Lucas ang gate. Pagpasok nila sa loob ay nakaramdam kagad ng takot at kaba si Lucas. Dire-diretso ang magkaibigan hanggang marating nila ang loob ng malaking bahay. Nakita niya ang kanyang lolo at 2 pang matanda na nakabitin sa bintana. Nagmamadali nilang nilapitan ang mga ito. Lolo, ayos lang po ba kayo? Itatakas ko kayo. Ako nang bahala kung paano. Lucas? Anong ginagawa mo rito, Apo? Umalis ka na. Umalis na kayo ni Amara. Madadamay lang kayo. Hindi ko kayo iiwan, Lolo. Tatanggalin ko po ang tali niyo at ialis ko kayo rito. Aalis po tayo na magkasama. Patawarin mo ko, Lucas. Pati ikaw ay nadadamay pa sa mga nagawa ko noong kabataan ko. Mali yun. Patawarin mo ko dahil ako ang dahilan bakit naging ganito si Soledad. Trinaydor ko siya at ngayon ay kinagantihan niya tayo. Kinagantihan ka niya. Huwag niyo pong isipin yun. Kahit si Amara ay madadamay pa. Diyos ko, napakalaking kasalanan ng nagawa ko. Hindi ko alam kung kaya ko bang mapatawad ang sarili ko sa sarili kong kahibangan. Lo, hindi na po muna mahalaga ang mga bagay na yun. Ang mahalaga po buhay kayo. Nakita ko kayo at magkasama na tayo. Ililigtas ko po kayo. Wag na, Apo! Po? Anong sinasabi mo, Lo? Hindi po kita iiwan dito. Sabay-sabay po tayo makakaligtas dito. Huwag ka po magsalita ng ganyan. May kasalanan ako kay Soledad at nararapat lang na parusahan ako.
Matanda na ako, Apo. Hayaan mo na akong pagbayaran ang nagawa ko noon. Lolo naman eh. Nakarinig si Lucas ng mga pagaspas at nagpalinga-linga kung saan nakita ni Lucas si Soledad na nasa anyong aswang at gumagapang sa pader. Hayaan mo na ang lolo mo, Lucas. Tumahimik ka! Hindi mo siya makukuha, Soledad! Hayaan mong pagbayaran ni Porsche ang sarili niyang kasalanan. Ganito dapat ang matagal nang nangyari. Dapat ay matagal ko na siyang siningil. Ikaw naman, Lucas, pakialamero ka. Hindi mo nga kilala kung anong klaseng tao talaga yung lolo mo. Hindi mo magagalaw ang lolo ko, Soledad! Kahit saktan mo pa ako, hindi ako papayag! Tingin mo ba interesado pa ako sa lolo mo? Hindi na siya ang gusto ko, Lucas. Mas interesado ako sa'yo. Masyado kang matapang. Sa tingin mo ba ay kaya mo na ang lahat? Na kaya mo ako? Kinuha ko ang lolo mo dahil gusto kitang papuntahin dito. Gusto kong gawin sa'yo ang ginawa sa akin ng baryo na ito. Ang ginawa sa akin ng lolo mo. Ano? Gagawin kitang aswang, Lucas. Gagawin kitang aswang sa harap ng lolo mo at kakainin mo siya pati ang babaeng kasama mo. Sila ang una mong magiging biktima. Bibigyan kita ng kasalanang hinding-hindi mo makakalimutan. Nagulat si Lucas nang lumipad papalapit sa kanya si Soledad at nagmamadali naman na tumalon si Lucas pababa sa hagdan. Pagbagsak ng binata ay mabilis niyang kinuha ang buntot pagi na binuhusan ng holy water. Inihampas ng binata sa ere ang buntot pagi at tinamaan nito si Soledad. Paulit-ulit niyang ginawa hanggang sa nanghina ang aswang at bumagsak sa sahig. Ibinagsak naman ni Amara ang dala nilang lambat para siluin ang aswang. Nagmamadaling gumapang si Soledad sa sahig pero napaso siya ng asin na inilagay ni Amara doon. Nahihirapan si Soledad na makatakas kaya binalikan ni Lucas ang kanyang lolo para tanggalin si pagkakatali sa bintana. Nang makawala si Soledad ay kaagad niyang sinunggaban ng binata. Hinila niya si Lucas at inilipad sa ere. Kinuha ng binata ang bote ng asin sa kanyang bulsa at idinikit sa dibdib ng aswang. Tinawanan ni Soledad si Lucas dahil hindi siya napaso ng bote. Akala mo ba ay gagana yan? Ang tanga mo naman kung ganon! Hindi. Sadya yun. Bago ka mamatay ngayon, wala ka bang gustong sabihin? Hindi ako mamamatay ngayon, Lucas. Hindi ako mamamatay. Babalik at babalik ako hanggang maubos ko ang lahat ng tao sa baryo na ito. Hanggat nabubuhay ako, wala ka ng ibang mabibiktima pa, Soledad. Kailangan mo nang tigilan to. Marami ka na nagagawang hindi maganda. Masyado ka nang masama. Sino ka ba sa tingin mo, Lucas? Isa ka lang estudyante. Ano ang laban mo sa akin? Isa akong tao. Isang bagay na hinding-hindi magiging kagaya mo. Nainsulto ang aswang sa sinabi ni Lucas. Tumawa si Lucas bago binasag ang hawak na bote ng asin sa dibdib ng aswang at maya-maya ay malakas itong umatungal. Diniinan pa ni Lucas ang asin sa dibdib ni Soledad at nanghina naman ito hanggang sa bumagsak ang dalawa. Nasa ibabaw ng katawan ni Soledad ang binata nang lumagapak sila sa sahig. Kitang-kita ni Lucas ang panghihina ni Soledad at unti-unting pag-usok ng katawan nito. Lumapit naman si Amara at sinabuyan pa si Soledad ng asin, bawang at holy water. Tumayo na si Lucas at pinanood si Soledad na nahihirapan at pinipilit na tumayo pero hindi na nito magawa. Soledad, naging isa kang mabuting kaibigan sa akin at pinahahalagahan ko yon. Sinungaling! Ikaw, pinapahalagahan mo ang pinagsamahan natin? Oo. Huwag mo akong lokohin, Lucas. Huwag kang magpatawa. Hindi kaibigan ang tingin mo sa akin. Maikling panahon lang yon. Wala yun sa panahon, Soledad. Nasa pagsasama yun. Nalungkot ako nang malaman ko na ikaw ang aswang sa baryo dahil gusto ko sanang dalhin ka sa darating na pista. Ang pista? Oo. Di ba plano natin yun? Hindi ko na makikita ang pista. Patawad, Soledad. Humihingi ako ng tawad sa nagawa ng lolo ko at nagawa ng mga taong bayan sa'yo. Hindi mo dapat naranasan yun pero mali ang ginawa mong paghihiganti. Ano ba ang alam mo? Hindi mababayaran ng kasamaan ang ginawang masama sa'yo ng iba.
Ginawa nila akong ganito, Lucas. Isang bagay na hindi mo maiintindihan. Pero mas gugustuhin ko pang mamatay kesa mabuhay ng naghihirap. Sana sa susunod na buhay mo maging isang mabuting magkaibigan ulit tayo. Aasahan ko na makikita ulit kita sa susunod, Soledad. Pero sana sa mas magandang mundo na. Sa mundo kung saan walang sino man ang mananakit sa'yo. Napansin ni Lucas na naluluhang nakatingin si Soledad kay Lolo Porcio na palapit sa kanila. Ibinaba ni Soledad ang tingin sa suot na kwintas ng matanda. Napangiti ang babae bago bumalik ang matanda nitong itsura at kumulubot ang balat. Tsaka unti-unting naging abo ang kanyang katawan. Naalala ni Lucas ang kwento ni Lolo Porcio na bigay daw ng first love ng lolo niya ang kwintas na inakala ng binata na galing sa kanyang lola. Noon niya lang nalaman na yun pala ay galing kay Soledad, ang unang pag-ibig ng kanyang lolo. Ligtas silang nakalabas ng hasyenda. Inilagay ni Lucas ang abo ni Soledad sa isang babasagin na lalagyan tsaka inilibing sa lupa. Patawarin mo ko, Apo. Lo, tapos na po yun. Huwag niyo na pong isipin. Ligtas ka na. Ligtas na po tayo. Alam ko, Apo. Sana ay mapatawad mo ko sa gulong sinimulan ko at pinatapos sa iyo. Wala po yun, Lo. Masaya po akong nakatulong at hindi ko po pinagsisisihan ang mga ginawa ko. Huwag po kayong mag-alala. Hinding-hindi po magbabago ang tingin ko sa'yo. Ikaw pa rin po ang mahal na mahal kong lolo. Salamat, Apo. Patawarin mo ko sa mga kasalanan ko sa iyo at kay Soledad. Hindi ko lang talaga kayang balikan ang nakaraan at pinagsisisihan ko ang mga nagawa ko noon. Magkaiba kami ni Soledad. Iba ang paniniwala at estado ng buhay namin. Pero mali pa rin ang ginawa ko. Naiintindihan ko po, Lo. Tapos na po ang lahat at tahimik na po ang baryo natin. Nasa mabuting kalagayan na rin si Soledad. Araw-araw po nating ipagdasal ang kanyang kabutihan sa kabilang buhay. Maraming salamat, Apo. Sigurado ko na lalaki kang isang mabuting tao. Hindi tulad ng lolo mo. Lalaki po akong responsable, mabait at maintindihin na tulad mo, Lo. Dahil ikaw ang nagpalaki sa akin at proud po ako dun. Ipinagmamalaki rin kita, Apo. Makalipas ang ilang buwan, pasukan na naman sa eskwela. Nagkita sina Lucas at Amara sa eskwelahan. Napangiti ng malapad ang binata dahil nakitang nakasuot ng uniforme ang kanyang kaibigan. Oh, nakapag-enroll ka na pala. Oo naman, kaklase mo nga ako eh. Magiging president mo na rin ako sa classroom. Ganun ba? Ay, hindi na lang pala ako mag-aaral. Bakit ba parang sukang-suka ka na sa akin? Biro lang, Lucas. Baka magtampo ka pa niyan, ha? Oo nga, baka hindi pa matuloy ang pagpunta natin sa National Museum. Oo nga pala, Amara. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Ako rin, Lucas. Masaya ako na buhay pa tayo at magkaibigan pa rin. At magtatagal pa ang pagkakaibigan natin. Inakbayan ni Amara ang binata at sabay silang pumasok sa kanilang silid-aralan. Habang naghihintay ng kanilang guro, nakatingin sa labas ng bintana si Lucas. Iniisip pa rin niya ang mga nangyari. Nalulungkot pa rin siya para kay Soledad pero alam niyang masaya na ang babae dahil nakalaya na siya sa pagiging aswang. Ang tunay na magpapalaya sa bawat nilalang ay ang magpatawad sa mga nagkasala sa kanila. At alam niyang nagawa yun ni Soledad kaya masaya niyang tinanggap ang kanyang kapalaran. Sana po ay nagustuhan niyo ang ating kwento ngayong araw. Ngayon naman, oras na para sa ating shoutout. Shoutout po kina Ma'am Ana Hapina, kay Mrs. Yasmin de Guzman, kay Ma'am Rosal Mendoza from London, kay Misteriosa Edith at sa mga kasama niya sa bahay na sina Mia, Takara, Luz Jan at Nana from Bacolod City, kay Ma'am Milrose Galvez na lagi pong nag-heart sa mga comment niya, kay Miss May Panganiban, kay Rubes Alarcon na avid listener daw po natin, kay Ma'am Emilita, kay Ma'am Catherine Alinsag, Larcy Siriban, kay Ma'am Menchu Chavez na nag-comment po sa nilanding byuda upload. Ang sabi po niya, hindi ko pagsasawaan ang mga upload mo, Miss Winnie. Hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi ko napapakinggan ang mga storya mo, Miss Winnie. Walang gamot sa pagkayanggaw ko sa mga story mo. Naku ma'am, nakakataba po ng puso ang ganitong comment. Maraming salamat po.
Shoutout din po kay Miss Cherry May Lapasanda at sa anak niyang si Zach Skyler Medillo from Cebu, kay Ma'am Almira at sa asawa niyang si Franz, kay Ma'am Magdalena Iliga na adik daw po sa stories natin. Salamat po ma'am. Kay Ma'am Alma Vanguardia, kay Ma'am Evie Bognot, kay Ma'am Girly Satur, kina Renante Cañete at Gina Frias na magbe-birthday po ngayong August 13. Advance happy birthday po. Kay Melanie Nuya from UP Diliman College of Law, aral po ng maigi ma'am, pero tama po yan, makinig po kayo sa stories natin para marelax ang isip. Shoutout din po kay Ma'am Mary Grace Taduran, kay Ma'am Merlita Reyes, kay Ma'am Munira Lim, kay JJ at Micah Sanchez, kay Trinidad Masias Mills, kay Jenilyn Gatmaitan, at hello din po kay Ma'am Harleen Barangan, kay Ma'am Corazon Kakalda at sa Kakalda family, kay Sir John Mark Espares from Masbate, kay Ma'am Vanessa Barbasa na nagsabing ang ganda raw po ng stories natin at ang boses ko. Tinanong din po niya ako kung nakapag-face reveal na raw po ba ako. Naku ma'am, soon, mahiyain po kasi ko eh. Pero abangan po ninyo yan, baka sa ika 100k subscribers po natin. Sa mga regular listeners po natin na sina Ma'am Elizabeth Pamintuan, Ma'am Martina Angdasan, Ma'am Beth Mercado, kay Ma'am Rowena Ausa, kay Miss Jonah Halog na sinishare pa po niya sa FB niya yung mga upload natin. Naku, salamat po ma'am. Kay Ma'am Milrose Demate, Ma'am Belen Malbas, kay Sigbinan sa Sweden, kay Ma'am Jennifer Wan na nagsabing way to 100k subscribers ang next nating goal dahil malapit na raw po nating ma-reach ang 50,000 subscribers. Salamat po ma'am. Kay Ma'am Alma Flores, kay Ma'am Lydia Lopez, kay Ma'am Rosalina Bogayon at sa asawa niyang si Sir Richard Cayon, kay Ma'am Hana Maylin Sesgundo, kay Sir George Ativo at sa lima niyang anak na sina Angelica, Angelo, Ace, Aaron at Andrea, pati na rin po kay Ma'am Lynette Reparado. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nagbigay ng komento sa ating kwento ngayon. Abangan po ninyo ang mga susunod ko pang mga kwento at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, like, share and comment sa mga upload natin. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.